Okay, gagawin natin ngayon ay Sakura 737. Ang problema nito, katulad nung iba, may power pero walang sounds. So, binuksan na namin to ni customer, yung may-ari. Pinakita ko sa kanya na kaya siya wala ng power o wala ng sounds kasi may mga kinalawang na pyesa. So, nag-usap muna kami kung ano yung strategy at gagawin dito. Pinaliwanag ko na dyan, yung mga transistor na yan, papalitan na kasi may mga kalawang. Hanggang dito, ayan o, pati dito, marami ng kinalawang. Pero, ang gagawin dito ay hindi nakasama yung mic. So, volume lang at saka yung sa tone na ayusin. Pero itong board, kailangan nating kalasin at linisan. Dito naman sa sa terminal, baka bala kung palitan yun. Pero sa huli na yan. O kalasin ko muna, tanggalin natin tong board. Matabaho lang yung ganito talaga kasi maraming wirings. Masikip kasi yung pinaka board niya. Saktong-sakto lang. So talagang makalikot. Okay? Taka dito, sabi ko sa may-ari, bakit wala ng tornilyo? Malamang na-repair na nila to. Okay, kalasin ko na muna mga boss at update ko kayo kapag nakalas ko na. Okay, so ito yung nakalas na natin. Pati yung harapan para malinis na rin. Yan, alikabok na. Tingnan nyo itong loob. Kailangan din malinis. Ito naman yung main board. Ayan. So magsisimula tayo sa main board. Tapos papunta naman dito sa harapan. Linisan ko muna, tapos start ako magpalit ng mga kinalawang. So ito muna yung so gamit tayo ng magnifying glass kasi medyo malabo na yung amats o mata. Ayan. Para makita ko yung pinaka pyesa dyan na sira. So ilapit natin. So dito napansin ko kasi dito na may problema. Ayan, katulad niyan. May kalawang na, ayan. Tapos dito banda, ayan. May napansin pa ako dito na 10K. Ayan may konting kalawang. So gamit na lang tong magnifying glass. Makikita natin dyan kung ano yung problema ng ayan So gamit nito, madali lang ma-identify kung saan banda yung may kalawang. So dito muna ako sa board na to. Yung isa naman, baba natin. Okay. So andito yung isa. Yan. Pinapatuyo ko pa yan. Pero dito muna tayo mag-focus. Ito naman yung kaha. Medyo malinis na ng konti, pero double linis pa natin yan. Yung mga pan naman, yung mga blower naman, nasaan na ba? Nailagay ko na yun. Andito na pala. Malinis na rin. Okay, so ito na yung board, malinis na at saka mapansin nyo makintab na. Pero hindi pa rin mawawala dyan yung kinalawang na mga pyesa. Katulad niya So ayan, kitang-kita nyo yung paa. Yung isa mukhang putol na ata Tingnan natin. Sumasabit pa. Ay, wala na. Putol na nga. So yung mga ganyan yung yung mga ganyan yung gagawin natin dito. Isa-isahin natin. From dito, pag ganon. Kasi meron din dito kinalawang Ayan yung mga nalapatan ng rugby. So yan yung pinaka main reason kung bakit hindi tumunog yung amplifier na to. Wala namang nasunog, sadyang kinalawang lang. Okay, so dito, ito na yung mga pyesa na papalitan natin. Kung hindi kinalawang, putol na yung paa. Yung iba naman dyan, katulad nito, may natanggal tayo na ayos pa naman. Ay, yun hulog na. Mamaya pulutin ko na lang. Ito, ibabalik ko pa to. Kasi ganito yan mga boss. So hindi natin makikita yung kalawang niya kung hindi kakalasin. Katulad nung nangyari dito sa iba.
na may kalawang yung ano. So nakatago siya. Yung isa nga dito, wala ano putol na talaga yung ilalim mo o yung isang paa. Kaya kinalas natin. Ito, ang dalawa, kinalas ko tos na ibalik ko na din agad. So balik tayo or magtatanim tayo ng mga panibagong pyesa na kinalawang. Diyan hanggang doon. Tapos sunod naman natin ay dito. Pupunta tayo dito. Okay. So dito tapos na. Ito na yung mga pyesa na naikabit na rin natin yung mga bagong pyesa dyan. Transistor, ceramic capacitor, hanggang dito. So from dito naman, papunta dito, isa-isahin natin yan pagpalit. Yan. So ito, sa ano lang naman to sa audio out, wag na yan. Dito na lang. Yung mga related lang sa audio, yun ang pinaka-importante sa customer. Tulad nito may kinalawang dito. Yan. Ito okay pa naman. So, kunti lang din dito banda. Sa isahin ko lang. Dito talagang kailangan natin palitan kasi ang kinalawang na talaga. Ayan pa. Ayan, itong part na to. Sikapin din natin yung paa ng mga capacitor. So, ayan, tapos na dito. Ito yung mga napalitan natin pyesa, ilang piraso lang. Okay na tong mainboard. Ngayon, doon naman tayo sa harapan. Kakalasin natin yan. Tapos, isa-isahin natin check upin yung mga kinalawang. Yung kasali sa mic section, wala na. Ang importante sa may-ari ay tumunog. Volume, yung sa tone control, yun lang yung mahalaga sa kanya. Yung sa mic, wag na daw gawin. Kalasan natin, puro alikabok na rin yung, yung harapan. Ito yung so focus lang natin dito ay ito lang na volume. Tapos yung dalawa sa baba at tatlo kasama yung balance. Yung iba dito sa mic hindi na siguro. Ito naman nakalas na yung didikitan ko na lang ito. Kasi kalas na Palagyan natin ng dikit. Okay, so ang target natin dito kasi bukod yan sa mga katulad yan kinalawang isa-isahin pa natin yan hanggang dito banda. Kung meron man, hanggang dito lang yan. Yan, ito lang. Itong part sa mic na to hindi na natin papakialaman yan. Dito lang, kung may mga kinalawang dyan, ayan, tulad nyo kitang-kita naman na may kinalawang na. Tapos itong paano po magpaayos ang charging pin ng speaker? ay, sa ngayon may ginagawa po ako Mga magkano po? Depende po yan sa sa charging pin. Kaya lang hindi ko maharap ngayon, may ginagawa po ako Okay, so may nagtanong kaya lang may ginagawa tayo. Pas muna. Pag ganito may ginagawa, pas muna. So dito, potentiometer itong target natin yan napapalitan. Ito. So need na natin palitan kasi luma na rin. Saka ito yan. Yung papalitan natin yung balance, yung bass treble, at saka yung assistant sa music. Yan yung papalitan natin. Tapos dito naman yung source. Yung source lang kasi kita nyo kinakalawang na rin yung mga ito lang ang papalitan natin dyan. Kasi sabi nga ng may-ari, yung related lang sa music. Yung sa microphone, wag na. So wala na to. Ito siguro kahit hindi na natin galawin yan. Yun muna. So ito na. Tatlo lang dito. So sa taas isa. Saka mga resistor, ayan, napalitan na natin. Ito nag-series na lang ako. Gawa ng wala tayong eksaktong 2.4K. So dalawang 1.2 naka-series, total of 2.4. Dito naman ganun din. Mga resistor din napalitan ko at saka capacitor na dalawa. I-assemble ko na lang uli. Tapos balik natin doon sa pero bukas na siguro kasi hapon na mamaya magsasara na ako. Maaga na ako nagsasara ngayon mga boss. Bukas na lang siguro ito matitesting. Okay na mga boss. So ayan, medyo malinis na yung laman. Dito hindi gaano. Okay na to, tumutunog na kabilaan. Ito yung pan-testing natin. Ayan. Yung speaker natin.
So okay na mga boss, yung last na pineda natin ay speaker terminal kasi may kalawang na. Ito yung mga pinagpalitan natin. Marami maliliit na mga pyesa. So pwede ko nang i-chat yung may-ari. Yung switch na lang kasi parang medyo tabing ata pa kabit ko, ayusin ko na lang. Then ito nilyo ko na to. So okay na mga boss. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Anong aral na matutunan natin dito? Pag ganito kasing 77, makalikot talaga to or mabusisi. Minsan hindi ko rin masisisi yung ibang mga technician na narinig ko na medyo mataas daw yung level nila sa pag ganitong amplifier. Kasi mataas yung power, parang tinatawag nila na super integrated amp. Kasi yung iba ginagawang pang bass na nga ito eh. Para sa akin naman, ang point of view ko, makalikot. Maraming kalasin, maraming baklasin, lalo na kung doon sa ilalim yung trouble. Naku po. Minsan kung abutan ka ng siyam-siyam. Pero so far dito, kalas lahat, kabit, okay naman. Okay, so huling ginawa natin yung switch. Ito yung pinaka power switch niya. Nagluloko na kasi. Minsan noon, minsan hindi. So ngayon, okay na. Pwede nang i-release. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood at magulo yung buhok natin. Ganun siguro talaga pag technician. Minsan nakakalimutan na mag-supply. So maraming salamat sa mga viewers natin at saka sa mga laging nagko-comment. Shout out po sa inyong lahat. So okay na to, yung Sakura 737. Natapos din ng kulang-kulang 2 days overall. So kikita na naman tayo. Ito yung pinagpalitan. Okay, maraming salamat mga boss at God bless po sa ating lahat.